It is a very beautiful reminder to all of us. Stop looking at your big problem, but start looking at your big God who can defeat your big problem. Pag kasi palagi kang nakatingin sa iyong malaking problema, gagawa at gagawa ka ng dahilan para hindi mo harapin yan. Agad sasabihin mo, hindi ako nag-aral Hindi ko kaya yan, hindi ko alam. May sakit ako, mahirap lang ako. You can think of thousands and thousands of excuses not to face your problem, but your problem will still remain. Your excuses will never defeat your big problem. Amen? Mananatili at mananatili yang iyong suliranin kung hindi mo yan haharapin. Saan ka makakakuha ng solusyon, ng sagot? Sa Diyos. Go straight to God. Pray. Ask for the Holy Spirit. And God will enlighten you. Instead of excuses, have a big faith in God. Amen? But secondly, use what you have. Uulitin ko po yan. If you want to defeat your big problem, use what you have. Because believe, my dear friends, that God has given us everything that we need in order for us to defeat our big problems. God has blessed us, everything coming from the heavens, so that we can overcome whatever trials and challenges that we have. Balikan niyo po yung kwento ni David. Ano ang ginamit niya? Yung palagi niyang ginagamit. Tirador, bato. Sanay siyang nakikipaglaban sa mga asong lobo, sa mga mababangis na hayop pag siya'y nag-aalaga ng kanyang mga tupa. He used what he has. Hindi siya naghanap ng espada kamukha ni Goliath. Hindi siya naghanap ng helmet kasi naniniwala siya na lahat ng kailangan niya para matalo ang higante, binigay na agad ng Diyos. So believe that. Everything that you need to answer your problems, God has already given you. Nasa harapan mo na. Huwag ka na naghahanap-hanap. Huwag ka nang paalis ng alis. Huwag ka nang patingin ng tingin sa kahit saan. Nandyan na. Ang napakarami kasi sa atin. Ang unang-unang hinahanap pera. But my dear friends, money is only a byproduct of your success. Remember that. Money is never the answer, the solution to your problem. If you do your best, you will have money. If you do what you can, you will be successful. Amen? Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba yung pinagkaloob ng Diyos sa akin na pwede kong gamitin para ako ay umangat, umasenso sa aking buhay? Kung ang kaya mo lang mag-manicure, mag-pedicure, edi gawin mo. Kung alam mo lang gawin ay maglaba, edi maglaba ka. Kung marunong kang sumulat ng mga poesya, mag-drawing, bakit hindi mo gawin? Kala kasi natin, ang tagumpay ay makikita mo doon sa pag nandun ka sa bangko, nasa opisina, pag nakapasok ka doon sa silid na naka-aircon. Hindi po lahat ng mga namamasukan sa kumpanya ay matagumpay. At hindi naman ibig sabihin pag ikaw ay nakakuha ng diploma, naaangat ka na sa buhay. Amen? Believe in your ability. Maniwala ka sa kaya mong gawin. And if you just do your best every day with passion, with enthusiasm, with joy, you will see that you can overcome whatever big problems and you will become very successful in life. Amen? You must use what God has given you. That is the instrument of your success. Pangatlo at kahuli-hulihan, believe that anything is possible. Habang nandyan yung iyong takot, you will be limited. Our fears limits us. But if you have the belief, anything will be possible for you. Tandaan po natin yan. At kung nahihirapan kang maniwala, normal lang po yan. Kahinaan natin tao yan na nagdududa. Pero wag mong hahayaan na kainin ka ng iyong pagdududa. If you have disbelief, if you have doubt, then pray. Offer your doubts and disbelief to God. Pray that God increases your faith. Kasi hanggang nandyan ang iyong hindi paniniwala at pagdududa, hanggang diyan ka lang. Hindi mo makakamtan yung napakalaking grasya pagkatapos ng iyong problema. Remember, my dear friends, that nothing is impossible in life. Kung nga yung bata,
kaya niyang matalo yung higante. Ikaw pa kaya? Ano man yung kailangan mong gawin, ano man yung gusto mong gawin sa buhay, kaya mo din. Basta't maniwala ka. Ang dami na nga mga bagay na napaka-imposible pero nangyari ngayon sa ating panahon, hindi po ba? Sino bang makakaisip na tayo mga tao, darating ang araw ay makakalipad? Pero naimbento nating eroplano. Sino bang makakaisip na darating ang araw, tayo ay makakapunta sa buwan? Napaka-imposible pero posible. Dati, ang TB, kinakatakutan, tuberculosis, yung sakit. Aba ngayon, meron ng gamot. Bakit hindi mo natatalo yung iyong malaking problema? Dahil sa iyong pag-iisip, dahil hindi ka naniniwala na kaya mo yung matalo. Agad kasi na meron tayong victim mindset. Agad kasi tinatanong natin, bakit ako? Hindi ko deserve ito. Kapatid, tayong lahat may problema. Hindi lang ikaw. Don't be selfish. Kala mo naman, ikaw ay kinamumuhian ng Diyos. Tayong lahat may pinagdadaanan na pagsubok. Hindi po ba? Just believe that anything is possible. Stop saying impossible and replace that belief by saying, I'm possible. Kapatid, kung nanghihina tayo, always remember the words of St. Paul that says that I can do all things with Christ who strengthens me. Pansinin niyo po yung sinabi ni San Pablo, all things. Lahat. Hindi niya sinabing few things. Hindi niya sinabing some things. Sinabi niya all things. Ano yung malaking problema mo? Higanting utang? Higanting katigasan ng ulo ng iyong asawa? Napakalaki at napakalalang sakit? Napakalaking depresyon at lungkot? Wala yan. Maliit lang yan. Kung meron kang malaking pananampalataya, kung gagamitin mo lang ang pinagkaloob ng Diyos sa iyo, at kung maniniwala ka na walang imposible, na lahat ng bagay ay posible sa pamamagitan ng grasya ng Diyos.